Mahigit isang linggo na ang nakalilipas nung nakawin ang dalawang antigong kampana sa isang simbahan sa bayan ng Bacolor sa Pampanga. Dismayado ang mga residente dahil hindi lang antigo ang mga kampana. Dati rin daw ginamit ang mga ito para mawarningan sila sa paparating na lahar. Live mula sa Quezon City, may report si Salima Refran. Salima? Jessica, ninakaw nga ng mga kawatan ang dalawang antigong kampana ng simbahan ng San Vicente sa Bacolor, Pampanga. Ang mga nasabing kampana ang naging alarma ng mga residente noon nang rumagasa ang lahar matapos nga pumutok ang Mount Pinatubo. Kaya naman ang mga residente lubos sa kinalulungkot ang pangyayari, lalo pat ngayon, pista ng kanilang santo. Higit 2 dekada na nakalilipas, bagas pa rin ang pinsala dulot ng pagputok ng Mount Pinatubo sa bayan ng Bacolor, Pampanga. Ang alaala ng mga panahong nangangamba mga residente sa lahar, tila na numbalik. Ang mga antigong kampana kasi ng kanilang simbahan, ninakaw. Nang rumagasa ang lahar matapos pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991, halos malubog ang buong simbahan ng San Vicente. Tanging ang bubong at ang kampanaryong ito lamang ang natira noon. Kaya naman para sa mga residente, malaking dagok ngayon ang pagkakanakaw ng kanilang mga kampana. Unang linggo ng Enero nang huling marinig na tumunog ang mga kampana. Kinaumagahan, wala na mga ito. Pinutol nila yung rehas tsaka yung bakal na nakadikit dun sa tower. Ang dalawang kampana, gawa sa mabigat na bakal. Ang mas maliit, 100 taon na. Ang mas malaki, higit 5 dekada na. Ang pulisya, tuloy-tuloy pa rin ang pag-iimbestiga. Pero hanggang ngayon, wala pa raw silang malinaw na lead sa mga nasa likod ng pagnanakaw. Planado ito kasi hindi ito kayang kunin ng iisang tao lang. Pwede pong ibenta po ito ng 4 kilo sa mga junk shop at kaya naman po ibenta po sa mga antique collector. Ang mga residente, lubos na ikinalulungkot ang pangyayari, lalo't pista pa naman ang kanilang patron na si San Vicente. Si Lola Amelia, inabutan ko palabas ng simbahan. Kwento niya, iniligtas daw sila ng mga kampana noong pumutok ang Pinatubo. Magngagano yung tumutog yung kampana, dumating yung lahar. Alam ng mga tao yun. Ano na po gagawin niyo? Pumunta kami sa mga mataas na lugar para hindi kami nanalahar. Si Lola Emerita, malungkot man, tuloy-tuloy pa rin ang pagluluto ng ihahanda para sa pista. Nakalakan daw niya kasi ang palagiang pagtunog ng kampana. Siyempre po, malulungkot kami. Paano? Hindi namin naririnig yung kampana namin. Kasi pag walang kampana, hindi mo alam pag may misa o walang misa, ganyan. Pero si Orlando, na isang deboto ni San Vicente, malaki ang paniniwalang makokonsensya ang mga gumawa at ibabalik ang nawawalang mga kampana. Ako malaking paniwala kung baka bumalik. Bakit po? Dahil malaking paniwala ako sa santo namin. Pag nagdarasal ako diyan, parang labot ako. Hindi lang ito ang unang pagkakataong may nanakaw na bagay mula sa mga simbahan. Ilang kaso na ng pagnanakaw ng iba't ibang religious articles ang naitala sa mga nakalipas sa taon. Ayon kay Attorney Lorna Kapunan, bukod sa theft, maaari ring managot sa Republic Act 166 o National Cultural Heritage Act of 2009 ang sino mang magnanakaw ng mga religious articles at magbebenta nito oras na mapatunayang may historical at heritage value mga ito. Ang mga bibili naman maaaring managot sa anti-fencing law. Ang pinipinalize nun, hindi lang yung nagnakaw. Ang pinipinalize yung nagbibenta, yung nag-e-export. The penalty, especially if it is a church or a sacred object, is up to life imprisonment and 200,000 fine or both. They're not only stealing an object, they are stealing a culture of a whole people. Jessica, umaasa nga mga residente na may ibabalik pa sa kanila ang mga ninakaw na kampana at nakikiusap sila ngayon sa lahat ng mga bumibili ng mga antigong ang gamit, huwag bibilhin ang mga naturang kampana at agad ipagbigay alam sa pulisya ang pagbebenta ng mga ito. Jessica? Salima, nakakapanghina itong balitang ito kasi alam ko yung paghihirap ng mga tiga Pampanga na nalahar sila. No? Yung mga simbahan nila, ayaw nilang ilipat. Kahit kakapiraso na lang yung hindi na baon nun. Talagang pinaghirapan nilang hukayin yun. Talagang tinanggal nila yung lahar para magamit nilang muli. Tapos nangyari pa ito.
Jessica, pakiulit yung tanong. Nagkaroon lang tayo ng kaunting technical difficulty doon. Okay. Nakalulungkot ka ko at nakapanghihina itong nangyaring ito kasi alam ko yung paghihirap ng mga kababayan natin dyan sa Bacolor, lalo na no, halos mabaon yung kanilang mga simbahan noon at kakapiraso lang yung natira sa kanilang mga simbahan. Talagang pinaghirapan nilang tanggalin yung hukayin yung lahar, tanggalin para magamit nilang muli yung kanilang mga simbahan. Tapos nangyari pa ito ngayon. Jessica, yun nga yung talagang kinasasama ng loob ng mga residente dyan sa Bacolor, Pampanga. Kasi ang natitira doon sa simbahan nila, yung bubong, tapos yung kampanaryo at syempre yung mga kampana. Itinirik na lang doon sa itaas noon yung bagong simbahan ngayon. At syempre, yun nga, simbolo yun ng kanilang paglaban at kumbaga pag-survive dun sa nangyari sa kanilang trahedya noong 1991. At nakakalungkot na yung pagtitiwala nila dun nga sa iba't ibang taong pumupunta sa kanilang lugar, ganun-ganon na lang nalalapastanganin at kukunin yung kanilang pinaka-iniingatang mga kampana. Jessica? Okay, bukod sa panawagan, no, maasang pulis syempre na madadaan sa mabuting usapan ito. Pero dapat din siguro magsagawa sila ng intelligence operations ika nga dyan sa mga tindahan ng junk shop, yung mga junk shop, yung mga tindahan ng mga antique. Kasi baka dyan mauwi itong mga kampanang ito. Tama ka dyan, Jessica. Yun yung una nilang tinignan nung nai-report na nawawala na ang mga kampanang ito. Yung junk shop yung una nilang tignan kasi nga daw pwede daw ibenta yung mabigat na bakal ng kampanang yan. Pero yun na nga, it turns out, wala talaga silang nakita doon. Yung mga antique owners naman o antique shop owners, wala silang nakita rin na maaari maglilid na doon sa kanila binenta itong mga kampanang ito. But then ang sinasabi nga ng pulisya, kailangan siguro mas matindi yung kanilang pag-iimbestiga dito, lalo't in the past years, talagang maraming mga ninanakaw na religious artifacts dyan, particularly sa may bandang Pampanga and Bulacan at base doon sa nasaliksik din natin, walang nakita matapos ngang manakaw itong mga iba't ibang religious artifacts doon. Oo nga, naalala ko na maraming simbahan natin ngayon, meron na ring CCTV dahil medyo naging talamak itong pagnanakaw ng mga santo, yung mga ivory ng mga artifacts mula sa ating mga simbahan in the past. In any case, maraming salamat sa iyo. Salima